No limitangel, Kabanata 11 hanggang 12 hanggang 20. Kabanata 11. Ang mga makapangyarihan, bagaman Don Rafael ang tawag sa ama ni Ibarra, hindi siya ang kinikilangang makapangyarihan kahit na siya ang pinakamayaman. Pero siya ay iginagalang at halos lahat ng mga tao ay mayroong pagkautang sa kanya. Sa kabila ng kabusilakan ng kanyang damdamin, siya ay kinalaban ng magkaroon ng usapin ni wala pang ang kumangki. Si Kapitan Tiago man, kahit na masalapi at sinasalubong ng banda ng musiko at hinahaian ng masasarap na pagkain kapag napunta sa bayan, kapag siya ay nakatalikod, siya ay tinatawag na stansyag. Ang kapitan sa bayan ay hindi rin kabilang sa mga tinawag na kasike o mga kapangyarihan. Ang kanyang pwesto ay nabili niya sa halagang 5,000. Madalas siyang sabunin at kagalitan ng alkalde mayor. Ang San Diego ay maihalong tulad sa Roma at Italia sa mahigpit na pag-aagawan sa kapangyarihan, pamunuan ng bayan. Ang mga ito ay sina Pare Bernardo Salvi, isang payat at batang Fransiskano at siyang pumalit kay Padre Damaso. Payat siya sapagkat mahilig siyang mag-ayuno. Kung ihahambing siya kay Pare Damaso, siya ay mabait at maingat sa tungkulin. Si Pare Salve at ang Alperes at ang kanyang asawa niya si Doña Consolacion, isang Pilipina na mahilig maglagay ng mga kolorete sa mukha. Ang Alperes ay puno ng mga gwardiya sibil. Ang pagkakasalawa niya ay binubunton niya sa pamagitan ng paglalasing, pag-uutos sa mga sundalo na kung sana ay sa init ng araw o dili kaya ay sinasaktan ang kanyang eposa. Bagamat may hidwaan ang Alperes at Pare Salvi, kapag sila ay nagkikita ay pareho silang nagpaplastikan. Sila ay nagbabaitan sa harap ng maraming tao at parang walang anumang mamagitan, di pagkakaunawaan. Pero kapag hindi na magkaharap, gumagawa sila ng kanilang mga paraan para makapaghiganti sa isa't isa. Ang Alperes at Pare Salvi ang tunay na makapangyarihan sa San Diego. Ang tawag sa kanila ay mga kasike. Kabanata 12, Araw ng mga Patay. Ang sementeryo ng San Diego ay nasa kalagitnaan ng isang malawak na palayan at may bakod na lumang pader at kawayan. Lubhang napakakipot ng daang patungo rito. Ito ay maalikabok kung tag-araw at maputik naman kung tag-ulan. Mayroong isang malaking krus na nasa gitna ng libingan. Ito ay mayroong patuntong na bato at nakatirik ang inri sa isang uping lata na at niluma na ng panahon. Masukal ang kabuuan ng libingan. Sa isang bahagi ng libingan, may dalawang tao ang humupukay ng paglilibingan na malapit sa pader na parang babagsak na. Ang isa ay dating sepulturero at ang isa naman ay parang bagong sapagkat hindi siya makapili. Dura ng dura sa lupa at panay ang hit ng sigarilyo. Banay. Sinabi ng naninigaring lalaki sa sepulturero na lumipat na sila ng ibang lugar sapagkat sariwa at dumudugo pa ang bangkay na kanyang hinuhupat. Hindi niya matagalan ng ganung tanawin, sumagot ang kausap na siya raw ay napakaselan at marahil kung siya ang nasa kanyang kalagayan na pinahukay ang isang bangkay na may 20 araw pa lang nililibing sa gitna ng kadiliman ng gabi, kasalukuyang bumubuhos ang malakas na ulan at mamatay ang kanyang ilaw, ay lalo siyang mandidiri at kikilabutan ang buong katawan. Ang bangkayan niya ay kailangang pansinin, pasanin at ilibing sa libingan ng mga inchik. Kailanman, dahil nga sa malakas ang buhos ng ulan at kabigatan ng bangkay, minarapat ng lamang na itapon niya ito sa lawa. Ito ay dahil sa utos ng malaking pura na si Padre Garrote. Kabanata 13. Mga unang banta ng unos. Dumating si Ibarra sa libingan at hinanap ang puntod ng aba na si Don Rafael. Kasama niya ang isang matandang utusan niya. Sinabi ng matanda kay Ibarra na kapatid ng Tiago ang nagpagawa ng nicho ni Don Rafael. Ito anya ang tinaniman niya ng mga bulaklak na adelpa at sampaga at nilagyan ng krus. Nakita ni na Ibarra at matanda
ang sepulturero. Sinabi nila ang palatandaan ng libingan ni Don Rafael. Tumango ang tagapaglibing pero nasindak si Ibarra nang ipagtapat ng sepulturero na kanyang sinunog ang krus at itinapon naman ang bangkay sa lawa dahil sa utos ni Padre Garrote. Higit umanong makakabuti na mapatapon ang bangkay sa lawa kaysa makasama pa ito sa libingan ng mga inchik. Parang pinagtakluban ng langit at lupa si Ibarra, nasindak siya ng husto. Ang matanda na may napaiyak sa kanyang narinig, parang baliw na nilisan ni Ibarra ang kausap hanggang sa makasalubong niya si Paris Salvi na nakabasto na may puluhang garin. Agad na dinaluhong ni Ibarra si Paris Salvi. Baka sa mga mukha ni Ibarra ang nagalalatang na puot at galit sa dibdib. Nararamdaman yun ni Paris Salvi. Tinanong ni Ibarra si Paris Salvi kung bakit nagawa nila ang malaking kalapastanganan sa kanyang ama. Sumagot si Paris Salvi na hindi siya ang may kagagawa niyon kundi si Padre Damaso na tinawag na Padre Garrote. Kabanata 14, si Piloso Potasio. Si Piloso Potasio ay dating Don Anastasio. Siya ay laging laman ng lansangan. Walang tiyak na direksyon ang kanyang paglalakad. Ang araw na iyon ay dumalaw din siya sa libingan upang hanapin ang puntod ng nasirang asawa. Ang pagkakakilala kay Tasyo ng mga magmang ay isang tao na may toyo o sa ulo o baliw. Anak siya ng mayaman pero dahil sa katalinihan niya ay pinahintulot siya pag-aaral mula sa dalubhasaan ng San Jose. Natatakot kasi ang kanyang ina na dahil sa pagtatamo niya ng higit na mataas na kalaman baka makalimutan niya ang Diyos. Isa pa, gusto na niyang kanyang ina na siya ay magpari. Pero hindi niya ito sinunod at sa halip ay nag-asawa na lamang siya. Gayunman, pagkaraan ng isang taon namatay ang kanyang asawa, inukol na lamang ni Tasyo ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan niya ang kanyang mga hinanang kayamanan. Bagamat ng hapong iyon merong babala na darating ang unos sapagkat matataliman na kidlat ang luluguhit sa nagdidilim na langit. Masaya pa rin ang hitsura ni Piloso Potasio. Ito ay pinagtataka ng mga taong nakausap niya. Tinanong siya kung bakit diretsyo ang sagot niya. Ang pagdating ng bagyo ay ang tangi kong pag-asa sapagkat ito ang nagdadala ng mga lintik na siyang papatay sa mga tao at susunog sa mga kabahayan. Sana magkaroon din ng dilubyo sapagkat may 10 taon na ngayon, sinuwestiyon ko sa bawat kapitan ang pagbili nila ng tagahuli ng kidlat o mararayos, ngunit ako'y pinagtawanan lamang ng lahat. Ayon pa sa kanya, hindi binili ng mga kapitan ang kanya ipinabibili. At sa halip, ay mga papatok at kritis ang kanilang binili at binayadan ang bawat dupikal ng kampana. Gayong sa agham ay mapanganib ang tugtog ng mga batingaw kapag kumukulog. Iniwanan ni Tasyo ang kausap at nagtuloy ito sa simbahan. Inabutan niya ang 2 bata na nagpagsasabing ipaghanda sila ng kanilang ina ng hapunang pangpura. Tumango ang mga bata. Lumabas ng simbahan si Tasyo at nagtuloy sa may kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filipo at Aling Doray. Masayang sinalubong ng mag-asawa at tinanong kung nakita niya si Ibarra na nagtungo sa libingan. Sumagot siya ng oo sa pagsasabing nakita niya ito at bumaba sa karwahe. Naramdaman niya, ang naramdaman ni Ibarra na hindi makita ang libing ng ama. Ayon kay Tasyo, isa siya sa 6 na kataong nagpaglibing kay Don Rafael. Sa pag-uusap pa rin nila, nabanggit ni Aling Doray ang tungkol sa purgatoria sapagkat noon ay undas nga. Sinabi ni Tasyo na hindi siya naniniwala sa purgatoria pero sinabi niyang iyon ay mabuti, banal at maraming kabutihan ang nagagawa nito sa tao upang mabuhay ng malinis at dalisay sa pamumuhay. Binigyang diin pa niya ang purgatorio ay isang tagapag-ugnay ng namatay sa nabubuhay. Pagkuhay nagpaalam na siya, palakas ng palakas ang buhos ng ulan. Ito ang sinasalitaan at matatalim na kidlat at tulog. Siyang-siya si Piloso Potasio na gayong pangyayari sapagkat nakaas pa ang kanyang 2 kamay at nagsisisigaw habang naglalakad palayo sa mag-asawa. Parang plegarya ang tunog ng kampanang binabatak ng magkapatid na Kristan na sina Crispina at Basilio.
sila ang kausap ni na Piloso Potasio at sinabihan na sila ay hinihintay ng kanilang ina na si Sisa para sa isang hapunang panggura sa anyo ng tsura ng magkapatid, mapagsisino na sila ay ilahod sa hirap. Sina Crispin, sinabi ni Crispin kay Basilio na kung kasama sila ni Sisa, bisin sana siya ay hindi mapagbibintang ang isang magnanakaw. At kung malalaman ni Sisa na siya ay pinapalo, tiyak hindi papayag ang kanyang ina. Ang anyo ng pangamba sa mukha ni Crispin ay nababakas, idinadalangin na sana ay huwag kasakit silang lahat. At ang sweldo lang kasi nila ay 2 piso sa isang buwan. Minultahan pa siya ng 3 beses pero hindi pumayag si Basilio sapagkat walang kakainin ang kanilang ina. Siya pa, ang katumbas ng 2 onsa ay 32 pesos. Lubang mabagyat ito para kay Basilio. Kabanata 15, ang mga sakristan. Pinakiusap ni Crispin na bayaran na lamang ni Basilio ang binibintang sa kanya pero kulang pa rin ang sasahurin ni Basilio kahit magbayad sila. Dahil dito, nasabi ni Crispin na mabuti pa nga magnanakaw na siya sapagkat nalilitaw niya ito at kung papatayin man siya ay sa palo ng kubura ay siya mamamatay sa pagkakaroon naman ng mga damit ni Sisa at magkapatid na si Basilio sindak sa ang huli sa binanggit ng kapatid. Nag-aalap pa si Basilio na kapag nalaman ng kanilang ina na napagbigit-tangang nagnakaw si Crispin, tiyak na magagalit ito. Pero sinabi ni Crispin na hindi maniniwala ang kanyang ina sapagkat ipakikita niya ang maraming latay na likha ng pagpalo ng kura at ang bulsa niyang butas-butas na walang laman kundi isang walta na aginaldo pa niya noong Pasko. Na kinuha pa sa kanyang hidhid na kura. Gulong isip ni Crispin dahil mahirap ang sagot na napasukan. Ang gusto na napasukan nilang magkapatid, gusto niyang makauwi silang magkapatid upang makakain ng masarap na hapunan. Magmula ng mapagbintangan siya nagnakaw, hindi pa siya pinapakain hanggat hindi niya naisasauli ang 2 onsa. Maliwanag sa mga pahayag ni Crispin na kaya siya napagbintang ang magnanakaw sapagkat ang kanilang ama ay mabisyo, lasinggero at sabungero. Habang nag-uusap ang magkapatid, ang sakristan mayor ay walang kilatis na nakapanhit sa palapag na kinaroroonan nila. Antimano, fiyos ito sa galit. Sinabi niya kay Basilio na ito ang kanyang minultahan dahil sa hindi tamang pagtugtog ng kampana. Pagdaka, si Crispin naman ang nirap at sinabing hindi ito makakauwi hanggang hindi niya inilalabas ang 2 onsa na binibintang sa kanya. Tinangkang mga tuwiran ni Basilio pero sinansala siya yung sakristan mayor sa pagsasabing kahit na siya ay hindi makakauwi hanggang hindi sumasapit ang eksaktong ika-10 ng gabi, gimbal si Basilio sapagkat ika-9 pa lamang ng gabi ay wala nang pwedeng maglakad sa lansangan kung gabi. Pakikiusap pa sana si Basilio pero biglang sinambit ng sakristan mayor si Crispin sa bisig at kinalagkad sa papanaog sa hagdan hanggang sa sila ay lamunin sa dulo. Dinig ni Basilio ang pagpapalahaw ng kapatid pero wala siyang magagawa. Naiwan itong parang tulala. Ang bawat pagsampal ng sakristang kay Crispin ay sinundan ng masakit na pagdaing. Nanlaki ang mata at nagtuyong ni Basilio ang kanyang palad sa sinapit ng kapatid. Pumasok sa isip na kung kailan siya maaaring mag-araro sa bukid habang naririnig niya ang paghingi ng saklolo ni Crispin. Mabilis na pumanhik siya sa ikalawang palapag ng kampanaryo. Mabilis na kinalag niya ang lubid na nakatali sa kampana at nagpatihulog ng padausdos sa bintana ng kampanaryo. Noon, ang langit ay unti-unting nagluwanag sapagkat humihinto na ang Kabanata 16 ay pagpapatulong ni Ms. Kimberly Bernardo. Thank you po. Kabanata 16, si Sisa. Ang kadiliman ay nakalatag nasa buong santinakpan. Mahiming sa natutulog ang mga taga San Diego pagkatapos na makapag-ukol ng dalangin sa kanilang mga yumaong mga kamag-anak. Pero si Sisa ay gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa na sa labas ng bayan. May isang oras din bago narating ang kanyang tirahan mula sa kabayanan. Kapos palad si Sisa sapagkat nakapag-asawa siya